remember, the impeachment complaint was supported by more than 2/3 actually. Pinagmamayabang yung 2/3. Nakalimutan niya yata yung pasabog ni Congressman Toby Tiangco sa kanila ho. Kaya sila pumirma ng impeachment dahil sa pangako ni Tamba na bibigyan o sila ng limpak-limpak na salapi. I'm here right now to just personally tell you na I'm sorry for offending you. But I hope you don't do this to other Filipinos. No. Don't do it anymore to other Filipinos. Tama na yung ginawa niya sa akin. I'm not you. Ako sa tingin ko, hindi yan titigil hanggat hindi maalis ang Duterte sa political landscape dahil ang 2028 napakahirap nilang manalo with a Duterte there on 2028. Yung leader na ito napakahirap operationally. Magaling siya pananalita pero yung operations parati siyang magde-deny na hindi niya alam, magde-deny na Dadagan Balita News Update. Babalik na naman ho tayo mga kababayan. Welcome back ho sa lahat ng mga kababayan natin abroad. Salamat sa panonood at sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Tuloy lamang ho tayo sa panonood at panatiling tumambay at tumutok dito sa ating munting bahay Danagan Balita Reaction Video News Update. Malikuan na maraming likes, buhusan na maraming komento, reaction, opinion, suhestyon para ho hindi tayo malabanan or para malabanan ho natin yung ating mga gustong gumurgor sa ating munting bahay. Pakibukas na lang po. Turn on po ng ating notification bell dyan sa inyong mga bahay. Para agad-agad nyo mapapanood yung ating mga bagong i-upload na mga video at subscribe na rin ho kayo mga kabalita. At huwag kalimutan, i-share nyo rin po ang video ito kung sa tingin nyo ay very informative ho para sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong mga kakapalan ng pagmumuka ng mayabang kapulungan ng mga kongresista, mga kabaitan. Pinagmamalaki ho nila dito, lalo na si Zamora, na more than 2/3 daw ang pumirma sa impeachment kaya kailangan ho itong ituloy. At mamaya ay kukomentaryuhan ho natin iyan dahil nga po ay naninindig yung balahibo ko nung narinig ko po ho yan. Baka nakalimutan niyo siguro yung sinabi ho ni Congressman Tiangco na napilitan lang ho itong mga kongresistang itong mga buhaya na lumagda o pumirma sa impeachment ni Sara Duterte dahil nga po sa pangako ni Bonget o di kaya ni Tamba na dinadaan ho sa ayuda mga kabalitaan. So pag-uusapan ho natin yan at itong si MJ at si Crisit mga kabitan, yung certified DDS vloggers ay kinumpronta pala niya dito mga kabitan, itong si Abante at itong si Attorney Google diyan sa mayabang kapulungan. At itong si Malutikia, si Prof. Malutikia ay din ho nakapagtimpi mga kabitan, binatikos, binanatan, inilbus strike ho ni Ma'am Malutikia, itong si Bonget yung kahinaan ho nito mga kabalitaan. Ulitin ko po, buksan niyo po yung ating notification bell, manood kayo at mag-subscribe na din sa hindi pa po nakapag-subscribe. At uunahin na ho natin itong ating balita mula ho sa Bilyonaryo News kung saan po ay dito natin mapapanood ang kayabangan ho ng mga kongresista. Bukod sa plano ng ilang senador na ibasura na ang impeachment case ni VP Sara, may mga balitang ibabalik daw ng Senado sa Kamara ang Articles of Impeachment. Ngayon ko lang nabalitaan yan na ibabalik. The House of Representatives has fulfilled and complied with its mandate given to us by the Constitution. So that's what we stand on up to now. Itong mamang to mga kabataan, talagang napakalaki hong nadikwat nitong budget to mula kay Tamba dahil nga may nagpadala ho sa atin ng impormasyon nung kasagsagan pa ho ng pangangampanya ay namigay daw to ito ng pera ho sa kanyang mga di umano allegedly sa kanyang mga constituents diyan sa Lanao del Sur. Del Sur ba yun? Basta diyan banda, Marawi yata yun. Kasi may nakasulat ho doon mga pangalan ho nila, 3-in-1 mga kabaitan yung tawag ho sa perang ibinibigay ho nila doon sa kanyang mga constituents. Kaya nanalo ho ito mga kabaitan. Parang si si Luistro. Ngayon mga kabaitan ay talagang pinapasagot na ho itong si Luistro ng Korte Suprema patungkol ho itong paglustay niya po ng pera paggamit para ho mabayaran itong mga butante dyan sa kanyang distrito. Ito naman ho itong si Adjong mga kabalitaan ay duplikara din po ito mga kabalitaan kung saan po makikita ho natin na
Matakin niyo po, siya pa yung sponsor yata sa budget ni Sara Duterte. Nakarang taon ba yon kung hindi ako nagkamali. Kung tingnan niyo, tinaidol niya ho dito si Sara Duterte. Napaka-traidor. Ang dami hong mga Maranao na galit ho sa mamang ito, mga kabalitaan. Now, so I don't see any other way but to the Senate to hear the complaints that have already been transmitted to them. Tiwala pa rin ang ilang kongresista na matutuloy ang paglilitis ng pangalawang Pangulo sa Senado. Nanindigan ang isang miyembro ng House Prosecution Panel na nagawa na ng Kamara ang kanilang trabaho. Sumusunod po kami ng aming duty under the Constitution at umaasa kami na ang ating senators ay sumusunod din sa ating saligang batas. And they have no other duty or mandate but to hold trial. Hindi rin daw totoo na babawiin ng Kamara ang reklamo. Remember, the impeachment complaint was supported by more than 2/3 actually. So dito ho natin na pag-usapan yung kanyang pinagmamayabang na more than 2/3 mga kabaitan na lumagdaho sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Tingnan niyo po pagmumukha ko nito. Kuminis ha. Kuminis at kahit makinis pang pagmumukha nito mga kabaitan ay talagang makapal pa rin. Pinagmamayabang yung 2/3. Nakalimutan niya yata yung pasabog ni Congressman Toby Tiangco sa kanila ho. Kaya sila pumirma ng impeachment dahil sa pangako ni Tamba na bibigyan ho sila ng limpak-limpak na salapi na dinadaan ho nila sa ayuda para sa puno proyekto. Kaya nagsipirmahan ho itong mga kongresistang kasama na rin ho ito, mga kabalitaan. Napakakapal talaga ng pagmumukha ho nito. Ha? Swerte lang siguro, wala itong mga kalaban siguro sa politika nung lakang eleksyon kaya ho nanalo. Pero isipin ho natin, sila po ay sinilduhan ho ng taong bayan. At kailangan ho, dapat maging patas sana sila sa kanilang maging desisyon, hindi ho magpapadikta sa kanilang lalay dyan sa House of Retaliation. Kaso nga lang, iba talaga pag yung taong walang prinsipyo, pag iniisip yung kakapalan ng hindi mukha nila ha, kakapalan ng pera ho mula kay Tamba, ay tatanggapin ho nila yan. Ha? At dinideny pa nila na una, wala daw silang tinatanggap na pera o matatanggap na pera. Anong sinabi ni Tiangco sa inyo? Pumirma ho kayo dahil pinangakuan ho kayo mga kabaitaan. Nabibigyan ho kayo pagkatapos. Kaya yung iba natakot kasi nga baka isipin na nagiging oposisyon na ho sila sa administrasyong ito. Kaya lumagda ho napilitan ayon pa kay Tiangco. Ito, nagpakita pa sa harap ng kamera at pinagmamayabang pang yung 2/3, more than 2/3 na lumagda. Lumagda kasi nga dahil sa utak nyo talangka. Dahil iniisip nyo lang yung mga sarili ninyo dahil po sa halaga ng perang inyong matatanggap or natanggap pagkatapos siguro ng pagperma. Kayo-kayo lang dyan nag-uusap eh. Wag nyo kaming utuin sa 2/3 na yan mga kabaitan dahil wala na ho talagang puwang yung impeachment. Kung naandyan man yan, kaya gusto ko nga rin matuloy yung impeachment mga kabaitan para at least makita ko talaga at mapayaho talaga sila dyan. Mapayaho talaga sila kung sino ba talaga ang korap na mga opisyalis ngayon dyan sa House of Retaliation. Kasi si Sara Duterte, alam mo natin yung pang-uugali ng mga Duterte, kaya yumaman yung Davao kasi nga walang korupsyon doon eh. Napakaganda yung lugar. Sa inyo, lugar nyo, anong distrito ka ba? May magmamayabang ka ba sa distrito mo? Wala, napakalayo nyo sa Davao City dahil nga korupsyon ay nangibabaw ho sa kanilang mga bumbunan, mga kabalitaan. Pero hindi natin yan tatapusin kasi nga yung pagmumukha nito ay talagang kuminis kahit meron palang gano'n, no? Kahit makapal yung mukha mo ay kumikinis pa din pala. Kala ko gagas pa din eh. Kala ko parang magdadry yun dahil sobrang kapal ng mukha. Ito, siguro pa hindi halata kung makapal yung mukha nito ay siyempre nilalagyan ho nila ng shoe shine mga kabalitaan. Shoe shine. Anyway, dito ho tayo sa usapin ho nitong ating mga magigiting na DDS vlogger ho, itong si Ma'am MJ at Ma'am Crisette mga kabaitan. Itong credit pala to kay Ma'am Joey Cruz. Nakita ho natin to. Parang ilang oras ba to niya in-upload? Hindi lang matagal mga kabaitan at ngayon ko lang po na kasi napansin kaya ipapakita ho natin sa inyo baka hindi nyo po napanood ito. Itong portion na ito, dito ho nagkaroon ng konfrontasyon sa DDS vloggers at laban ho nitong matandang banal na aso mga kabalitaan. Itong si Atty. Google mga kabalitaan.
No, what happened was, I was forced to say sorry for something I did not want. And at that time, my mother was dying, so I had to say sorry. She just Sir, kahit naman kayo ng wala kung nagbabayad sa amin. Wala, sana dito na ba? Hindi na kami. Wala naman walang including ka namin na may nagbabayad sa amin. pinatulong ka, pinasuhan nyo na lang kami. But sir, para kayo naman So itong portion na to mga kabaitan, itong sinasabi ho nilang nagbabayad kasi nga tinuturo nga sila na sinasabihan at inakusahan na yung mga DDS vloggers na certified talaga, yung kilala na organic na DDS vlogger mga kabaitan ay sinasabihan ho nilang bayad ho ito ng mga narco at ano pa ba yung sinasabi? Narco at pogo mga kabalitaan mula sa pogo. So natapos na lang ho. Hindi na ho, kasi wala nang TRICOM hearing na ito, natapos na ho sila, graduate na ho sila. Hanggang ngayon, wala pa ho silang napapatunayan kung sino talaga yung mga tinutukoy lang bayaran ho ng mga DDS. Kaya sila ho nag-akusa, ay papatunayan ho nila ho yan. O, ngayon, tinutuloy pa rin ho yung hearing sa mga kuno, fake news peddler, para lang makaganti ho mga kabaitan. Nasabi ko na yan nung una pa na ito walang patutunguhan itong investigasyon para lang lamang ho gumanti ho ito. Kaya doon ho, nagmula yung tawag ko sa HOR na yan na House of Retaliation mga kabalitaan. Kasi hindi ho tayo nagkamali ho. Kaya tuloy tayo dito mga kabalitaan. day at your job, pero you've been affecting the lives of normal Filipinos. Like her, like some of us, we can take it. Like Trixie, she's a lawyer. But some of us are just normal people. Alam mo, sir. Pero sir, you chose to have this life. We are normal people na nagreklamo lang. I'm here right now to just personally tell you na I'm sorry for offending you. That's all, sir. Sorry for calling me tanga. Yeah. Oh, di ba Teo? Chancing pa itong matandang to mga kabaitaan. May ano pa pala to May gana pa pala tong si Atasabante mga kabaitaan, no? Payakap-yakap. Pawak-hawak pa sa balikat. Pero humingi siya ng paumanhin dito. At least in fairness naman ho nitong si Atasabante, yung kanyang paghingi ng paumanhin, pasensya ho sa kanyang nasasagasaang mga DDS vloggers na sasaktan, ay nakikita naman ho natin na seryoso ho siya doon. At accepted po ho sa atin yan. Na may natitira pa pala itong awa. Kala ko grabe sa gandang kadimunyuhan ito, pero may awa pa palang natira. At accepted po ho natin yan mga kabaitan dahil nga po ay harap-harapan ho sa kamera mismo at sa kanya ni Ma'am MJ, siya po ay humihingi ho ng paumanhin. Okay. So, ang problema nga lang may may bonus pa yon, paumanhin tapos pa hawak-hawak sa balikat, sa shoulder. Kaya yun, pangiti-ngiti dahil nakascore yata itong si Atras Abante. Ang kabalitaan. Swerte nga si MJ, hindi ho siya ginanon kasi nga nakafocus ho siya sa kanyang emosyon na medyo nasasaktan ho siya. Parang ito ho yung time na yon, yung sinabihan ho si MJ na isa ka ring angat. Doon siya nasasaktan mga kabaitaan. So, tuloy ho natin doon dito. Sorry for giving me an option to either get detained or... Actually, a blanket statement on us. Just saying it is a public. But you know, syempre is a more of a burst of maybe someday, sir, I just hope we all get what we deserve in this lifetime and next. Ine-expect niya siguro, nung humingi na siya ng pumanin, ine-expect niya siguro na tatanggapin agad-agad ni Ma'am MJ yung kanyang apology mga kabalitaan. So, parang parang yung mukha niya, pangiti-ngiti, tapos biglang nawala ng gana. Like I told you everything I want to tell you earlier, kung gaano kasamahin ko also sa inyo, and like I told you, if I can sue you all for what you did, I would. But it's just that you're all immune. That's it. Yakap-yakap niya rito Kasi nung narinig niya na kakasuhan siya, huwag naman. Kasi nung naalala ko rin itong si Joey Cruz, takot din siya Sinabi niya si Joey Cruz na sana wag mo na lang akong kasuhan. Takot din pala yung matanda sa kasuhan kaya sobrang tapang niya dyan sa loob, pero pag nasa labas na ho ng mayabang kapulungan ay nagiging basang sisiw pala itong si
Atras Abante pala. Pakitang tao lang pala itong tapang ito mga kabitaan sa camera. At pero sabi ko kanina, in fairness, meron din pala siya naiiwan na magandang kalooban sa kanyang pagpakumbabaho niya dito at tumingiw siya ng pagpaumanhin. Kasi nga, akala ko sagad yung pagkahudas nito mga kabitaan sa version. Pero at least nakumpronta at naipalabas na ni Ma'am MJ at nito ni Ma'am Crizit na kung saan sila po ay nagkaroon ito ng confrontation at inilabas nila yung kanilang sama ng loob mga kabaitaan. At least na-relieve na at ewan ko lang kung ngayon meron pa ba silang dito galit kay Atras Abante. Malamang wala na kasi natalo. Nakabawi rin itong dalawa to at yung mga news vloggers nakabawi itong Atras Abante mga kabaitaan kasi nga hindi na makakabalik ito sa mayabang kapulungan. But I hope you don't do this to other Filipinos. No. Don't do it anymore to other Filipinos. Tama na yung ginawa niya sa akin. I'm not used to do it with anything. It is just an investigation into the nation. To you, it's just an investigation, but to us, it's our lives that's been shattered. We were shamed. We were discredited. I'm also a victim of so many bashes. We all got bashed. Dapat kasi pag balat sibuyas ka kasi at kinakagat mo kasi yung mga yung privilege speech ni Barbers kaya ikaw atat na atat ka rin makaganti. At alam ko naman na hindi naman talaga yun ang pakay nyo naman sa investigasyon yan ay makapaghiganti kasi wala naman talaga kayong laban kasi nasa gobyerno kayo kahit pumunta pa kayo ng Korte Suprema ay nandoon sa kanila yung tamang desisyon na talagang pagsasabihan kayo ng balat sibuyas kasi nga wag na magkaso na lang kayo kasi may cyber libel act naman mga kabalitaan. Diba? So dito, pahiya siya, pasimple dito itong si Atras Abante. Kasi sinabihan siya dito ni Ma'am MJ na huwag nyo nagagawin yan sa ibang pang mga Pilipino at parang namutla yung niya, parang yung kilos niya na nagbago na iba mga kabalitaan. You could have just talked to us and asked us when he's sana ganun, sir. Anyway, he's already there. Ayun po mga kabalitaan. So ngayon ko lang po talaga to napanood at nakita. Anyway, at least nakakapagpalabas na sila ng sama ng loob. At yung ang masakit na part doon ay pinagsabihan talaga ng harap-harapan itong si Atras Abante na sana sir, enough na yung ginawa niyo sa amin. Sana huwag niyo na gawin to sa iba pang mga Pilipino. Ay hindi. Hindi. Hey, dito tayo mga kabitan, kay Ma'am Malu Tikia at kung saan binatikos niya dito yung kahinaan ni Bonget. Talagang mahina naman talaga si Bonget mga kabitan kahit sino pa yung magsasabi kahit mga ordinaryong tao mahina talaga mahinang leader talaga itong si Bonget mga kabalitaan. Alright, so pakinggan muna natin dito si Madam or si Prof. Malu Tikia yung kilalang political analyst mga kabalitaan. Kapalit ng gusto talaga nila mapuruhan at mawala sa equation na itong yung mga Duterte, particularly Vice President Sara Duterte, at stake yung national security. Gagawin nila lahat. Yeah. Oo, nakita naman natin ang nangyari di ba? Yung ginawa nilang operation sa SMNI, nanggaling lang yun sa House, hindi naman sinundan ng Senado. So ang operations yun naipit. Dahil alam nilang malapit si Pastor Kibuloy kay dating Presidente Duterte, hindi pa sila natuwa doon. Pumunta pa sila sa KOJC at talagang pinasok, binastos, binaboy ang isang institusyon ng religious faith. Napakahirap yung ginawa nila. Pero parang isitanabi, iwinalis sa ilalim ng rug. May taong namatay, may nasugatan, may properties na na-destroy, at saka yung parang yung akto nila ay sobra-sobra. Matapos yung kay Pastor Kibuloy na ikinulong na hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung bakit hindi tapusin ang paglilitis dahil si Pastor Kibuloy na may umaattend. Ang balita ko yung witness at saka yung nagkaso mismo nawawalan na ng gana. So ano ito, 'di ba? Breakdown ng hustisya sa ating bayan. And then ang pinakamalala yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. Nakita naman lahat natin ang ginawang in one day. Bumaba galing Hong Kong, inarrest at ilinipad sa The Hague. At nakita natin sa Senate hearing kung ano ang ginawa. Biro mo isang Lacan-Nilaw ang pipirma for and on behalf of the government. Nakakahiya na sobra-sobra ang ginagawa na paniniil ng grupong ito. So ako sa tingin ko, hindi yan titigil hanggat hindi maalis
ang Duterte sa political landscape dahil ang 2028 napakahirap nilang manalo with a Duterte there on 2028. Opo. Kahit walang Duterte sa 2028 at nagtulong-tulong ang mga Duterte, mahihirapan sila kasi ang isang ngayong at play na nakita natin sa eleksyon ay ang combined might ng KOJC at Iglesia ni Cristo. That is something new in our political democracy for the simple reason that the religious sectors are now going into it because of the things that have been done by this administration. Opo. Prof, ipagpalagay natin, magtagumpay sila. May kaugnayan pa rin dito, magtagumpay sila sa pag-question doon sa confidential fund, malubusan nilang maano ang mga Duterte, so sila na yung magro-rule. Ano yung magiging senaryo ng kanilang administrasyon kung nabulgar na itong mga dapat hindi mabulgar o hindi, kumbaga, at stake yung ating national security? Mahirap kasi yung martial law eh. I doubt very much kung si President Marcos Jr. will go into that direction. But I don't think he needs to declare it. Nakita na natin sa KOJC, walang declaration pero sige ng sige at sinasabi nga niya wala daw baril, di ba? So in terms, yung leader na ito napakahirap operationally, whether projects, whether magaling siya pananalita, pero yung operations, parati siyang magde-deny na hindi niya alam, magde-deny na ilan lang ang kasama sa pagpaplano. Hindi siya yung gatetalye na talagang tinatanong publicly sa ang mga opisyal niya, ano ba talaga nangyari? Bakit nagkaganito? So, kahit walang declaration, kung meron kang isang tore na nandyan, susunod at susunod kung anong gusto ng hari o ng reyna, yun ang nakakatakot. Kasi kahit walang declaration ng martial law, pipilitin nila kung anong gusto nila. At ang huli, pwede merong isa sa pamilya niya ang tatakbong presidente sa 2028 kung wala silang makitang kakayanin. Pero ngayon, ang nakikita natin ang proxy war. Ang proxy war is between Martin Romualdez and Chis Escudero. Proxy war for the 19th Congress, how the final legacy of that 19th Congress will happen, proxy war on speakership and Senate President, kasi kung anong mangyari ngayon sa remaining days will determine kung sino ang liderato sa 20th Congress. And a proxy war going into 2028. Alam natin si Speaker nagkaka-interes yan, alam rin natin si Senate President, matagal na niyang ambisyon maging presidente. So I guess these two individuals will try to outwit each other in order to secure that support from the palace. Will the palace accede? Nakita naman natin, oo, kadugo si Speaker Romualdez, pero nakita mo naman kung anong ginawa the past 3 years. Now, I do not know why the president cannot tell his cousin, it's time to step down. Okay, sa gitna sa parte naman ng Senado, naandyan ang kambaking na Senate President na si Soto, naandyan rin yung dating Senate President na si Subiri, kung magkagulo ang numero, naandyan rin ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, and of course, naandyan rin si Senator Marcoleta. So kung magkagipitan, at baka masupresa tayo sa lalabas na kandidato. Opo. So yun po mga kabalitaan, talagang nakakatakot yung administrasyon ho ngayon. Kasi nga, sabi ni Ma'am Malutikia, kahit wala ngang deklarasyon ng martial law, pag daan dyan ho si Tory, mga kabalitaan, ay talagang gugulo ho yung bansa. Dahil kung anong ididikta ho ni Bongit sa kanya, ay gagawin at gagawin. Dahil nga, nagpapapapil eh. Lalo na ho, naging general na ho ito at naging ama pala ng ating pambansang pulisya, mga kabalitaan. Ay talagang lalaki na ho yung ulo nito. Ngayon, medyo kunting muna tayo. Laylo muna tayo, mga kabalitaan. Kasi nga, yung susunod na gagawin natin ay uhulihin natin to, bibiglain natin yung taong bayan sa pagkakadakip kay Senator Bato de la Rosa. Talagang nag-aambisyon din to na uuliin itong si Bato de la Rosa, mga kabalitaan. So, mahirap po talaga yung administrasyon nito. Bakit nga ba? Dahil nga po, ang ating Pangulo, ating Presidenteng si Bongit, ay papit lang ho yan dyan sa Malacanang. Wala ho talaga yung sariling desisyon. Walang sense of direction yung pagiging ama niya po ng ating bansa at yung kanyang administrasyon. Napapaligiran mo siya ng mga
mapagpanggap na totoong kaibigan niya. At ginamit lamang ho siya dyan para may pagiganti ho nila yung mga naapektuhan sa war on drugs ni Tatay Digong Duterte. Kaya itong si Bongit, nagkaroon din ng tsansa na lumakas yung loob na sinabihan siyang bangag ni Tatay Digong Duterte na isa rin pala itong Addictus Benedictus mga kabalitaan ay hindi nga kayang mag-undergo ng ano ba yung drug test na yun? Yung hair follicle drug test mga kabalitaan. Dahil sigurado siya sa sarili niya na magpupositibo ho ang resulta nito. Kaya pinatatahimik ko nila si Tatay Digong Duterte para ho wala na ho silang problema mga kabalitaan. Kung gusto natin po itong ating video presentation ngayon, huwag kalimutan mga kabalitaan, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. I-open nyo po yan. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, session at i-share nyo rin po ito mga kabalitaan. Tapusin hanggang dulo ang ating content. At kailangan din natin mga kabalitaan magtulungan para hindi magurgor ng tuluyan yung ating munting bahay. Kailangan po mga kabalitaan, buksan nyo po yung notification. At maraming salamat din sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Lalo na sa mga Pilipino nating mga kapatid dyan sa The Hague, Netherlands na walang sawang nagbabantay kay Tatay Digong Duterte. At yung ating laging sinasaluduhang mga makabagong bayaning overseas Filipino workers around the world. Mabuhay ho kayong lahat yan. Ingat-ingat lamang ho. At of course, yung programa ho natin, araw-araw tayong mapapanood mga kabaitaan. Kung hindi man, busy ho tayo niyan. Pero pag tuloy-tuloy ho tayo, yun po, meron tayong mga bagong uploaded na video sa ating munting bahay. Luzon, Kabisayan o Mindanao. Lahat ng mga bisdak diha, mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi, saan mang lupalop ng ating mundo. At sa itong mga kasimanua dyan sa Western Visayas, aramanda sa Mindanao, Bukidnon, mga hiligay nun speaking, madamo gid nga salamat sa inyong atahan. Gaway pa nga kamo ana sa matarong kahimtang subong. Kag magpadayon kita sang aton nga mga ginahimo sang adlaw-adlaw nga panginabuhian mga kauturan tang hiligay nun speaking. God be the glory. Mwa chup chup. Peace out. Agad,